bagong teknolohiya. Tila lahat kaya na raw ipaliwanag ng medisina at siyensya. Pero ang kaso ni Aling Gloria, hanggang ngayon, di pa rin matukoy ang eksaktong nangyari. Ayon sa mga eksperto, kapag idineklarang brain dead na ang isang tao, maaaring sabihing patay na rin ito. Mamamatay na ang pasyente kasi to begin with nga hindi siya humihinga. So yung pasyente hindi hihinga. Kaya lang siya nakakahinga at kaya lang nagkakaroon ng oxygenation yung katawan niya ay because of the machine. Pero pag tinanggal mo na yung machine, syempre hindi ka naman hihinga, ay mamamatay ka talaga. Pati yung puso mo titigil na rin kasi pati puso mo kailangan ng oxygen din. So kung wala ka ng oxygen, hindi ka na huminga, mamamatay talaga. Pero sabi nga nila, may mga bagay na di kayang ipaliwanag ng medisina at siyensya na minsan ay sinusubukang bigyan ng kasagutan ng pananampalataya. Kapag sinabi nating himala, ito yung mga tanda na nagpapaalala sa presensya ng Diyos. The miracle, they are living signs. Kapag sinabing himala, doon sa pangyayaring naganap, nakita ko ang Diyos. Sa kaso ni Aling Gloria, kung saan halos araw-araw ay pagdarasal ang ginagawa ni Mang Tani, posibleng ito raw ang nagpagaling sa asawa. Doon nagaganap ang himala ng isang pagmamahal na ipinagkaloob ng sakramento ng kasal. Sa hirap at ginhawa, tayo'y magsasama. Hindi lang ang pagdilat ng kanyang mata. Ang himala nagaganap kahit sa kanyang kawalan ng lakas. Mga ilan lang ang mga narinig kong mga ganitong kwento na hindi naman nagiging ordinaryo, na sinasabi na brain dead na siya, yung sinasabing parang wala ng pag-asa at bigla siyang dumilat. Hindi ganun kadalas kong naririnig ang ganong mga kwento. Sa halos mahigit isang taon, matapos mangyari ang sinasabing milagrosong pangyayari raw sa buhay ni Aling Gloria at Mang Tani, binalikan namin ang mag-asawa. Ito ang tunay na buhay nila. Ang nature ng trabaho namin, nagagawa kami ng payroll, sa leave, yung mga nagpapile ng leave, kami ang nagsicertify sa leave. Ayoko na sanang bumalik, na pumasok o kasi naano rin ako dahil hindi na ako kasing bilis nung dati kong kilos. Sabi naman nila, para daw malibang ako. Tapos natutuwa si Tani dahil nalilibang naman ako. Maraming empleyado ng Pag-asa ang nalungkot. Ang iba ay halos na paiyak. Laking tuwa namin nga ng one time ay naibalita na nagising siglo mula sa almost over a week. Dito si Tani. Baka nakaadlo. Hi, hello! Hi, Mom! Hi, hello! Kiss kita. May bagyo daw ba? Wala tayong bagyo. Mga bandang alauna, alas 2. Babalik na uli ako dun sa 7 para naman maganda para sa 24 oras. Titingnan naman natin ang lakas at direksyon ng hangin. Una, siya yung resident meteorologist ng GMA. At sa pagkakaalam ko, siya yung kauna-unahang meteorologist na nagpo-forecast sa TV. At pangalawa, siya na rin ang consultant natin para sa GMA Weather Group. Isang bagong unit, section na binuo sa GMA para mag-focus talaga sa pagbabalita sa lagay ng panahon. Ito po ang ating resident meteorologist dito sa GMA. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz Mang Tani. Mike, halos nasa loob na nga ng Philippine area. Noong una, talagang kabadong-kabado dahil hindi madali yung ating ginagawa. Pero ngayon, siyempre, unti-unti, nakakasanayan ka na. Pero nandun pa rin yung pag-aalala. Kasi nga, ang isang naano ko dyan, live, na sa bawat bukan ng bibig mo, hindi mo na mababawi yung masasabi mo. Pero di bale, sa tulong ng Diyos, kaya na. Pupunta ako ngayon kay Glo, dyan sa Pag-asa para sunduin siya. At tapos, uuwi na kami ng bahay. Good evening! Ay, nandiyan ka na tayo. Tingnan niya, bakit? Hi! Hello, Mike! Ilang po na. Buksan mo yung ilaw. Sa ngayon, pansamantalang natigil sa kanyang rehabilitation si Aling Gloria.
Nais kasi nilang makahanap ng bagong ospital para maipagpatuloy ang kanyang therapy. Pero dito sa kanilang tahanan, si Mang Tani ang kanyang in-house at loving therapist. Hindi, ang kailangan doon yung lalakad ka. Masarap. Tsaka yung, alam mo yung hilot ng pagmamahal. Sige, talaga, hawak ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila. Ang pangalawang buhay ni Aling Gloria. Pangalawang pagkakataon din para kay Mang Tani at sa kanyang mga anak na maipadama ang pagmamahal sa kanilang Mami Gloria. Ano hong aral ng buhay niyo? Family first. Pamilya ang pinakamahalaga. Walang katapat na yaman, walang katapat na kasarapan ng buhay. Kung pag hindi mo kasama ang pamilya mo, mababaliwala lahat yan. At yun ay naranasan ko. Kayang-kaya kong sabihin sa kanila na ipinagpalit ko yung maalwang buhay para lamang makasama yung mga mahal ko. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal. Dito lang sa Tunay na Buhay.